Alright, today's video guys or source is about Samsung Curve 49 inches, no power. How to open Samsung Curve without power. We trying troubleshooting power supply. Here is the power supply here. No any exhaust and exhaust and power supply. Prone to heat. Only here is the exhaust. So if your house is getting hotter and hotter, maybe your power supply katulad dito sa climate ng Philippines, hindi good yung klima ng Pilipinas kasi walang exhaust fan, mainit yung bahay. So mabilis talaga bubigay ito. And dito naman yung kanyang tawag doon, mainboard. Wala ring exhaust. Ito lang yung mga exhaust nila sa ilalim. Yan. Meron dito din exhaust. Yan. So prone sa overheat ang ganitong style ng design ng TV. So ito maarang nababagay sa Korea. It's Korea made. Maarang nababagay sa malalamig na lugar. Pero sa Pilipinas, madaling masira ang ganitong bagay kasi humid, tapos electric fan lang gamit ng mga tao rito. Panay. So the model number is UA49KS and 8500. So we try to open and troubleshoot the power supply. Alright. Let's get it on. Open natin. Special tools. Subscribe and comment down below. I will tell you kung saan ito nabibili. Alright. May one slot dito mga sir. Sa gilid. Yung pinakabutas niya. Guys, don't forget styrofoam or any kahit unan pwede. Ay styrofoam lang nilagay ko bawat gilid, bawat palagitna para carb. So easy, very long, very far. Be careful dito guys sa flex. So ayun mga sir, napatigil tayo ng trabaho dyan. Gawa ang napansin natin yung ang kanyang flex is may gas-gas. So napakadelikado yun para sa atin. At baka masisi tayo sa magiging problema ng TV. Baka kasi magkaroon ng bar lines at sa atin pa masisi ng may-ari. So nagtigil tayo ng trabaho dyan, kinonfirm muna natin sa may-ari kung tutuloy ba yung trabaho na yan or hindi. Binigyan lang natin ng warning kasi may posibilidad na nasundot nila or nasundot ng technician. Alright, may explanation ulit dyan, ulitin ko na lang explanation dyan. Pinost ko pala yung muna yung gawa natin mga sir kasi i-record ko pala ito, nakakatakot. Kasi nakita ko rito may scratch na yung kahit may scratch na yung mga gilid niya.
So i-record ko to, papakita natin kay sir na nabuksan na pala to. Baka kung anong nangyari na dito sa loob, ano. May mga scratch na rito. Hindi tayo ang unang nakabukas. Yan. May posibilidad kasi sir na pag nag-DIY ng bukas or sa ibang technician, nandito kasi yan sir nakatira yung kanyang mga ano sa ilalim, mga tawag, nagcha-charge kasi yung cellphone ko eh. Mga flex sa ilalim. Nandito sir, ayan o, nasisilip dito. Sa ilalim yan nasisilip. So may posibilidad sir na nasusundot ng technician or ng owner na nagdi-DIY. So at least sir naka-record to na hindi ako yung unang nagbukas ng TV nyo. To troubleshoot lang natin yung power supply. Kasi sir may posibilidad na aksidente ditong nasusundot yung ano yan sir, yung mga ano niya, chip on flex. Yan. So i-record ko lang sir. Kasi baka sakaling nasira na yung chip on flex niya, nasundot ng disgrasya ng sundot, at sa akin pa masisi. Sa aking magkaroon siya ng bar line. So ko-confirm ko muna sir, antayin ko yung confirmation yung bubuksan ko na. So ayun na nga mga sir, ano, na-explain ko na kay sir na pag may tama yung mga flex niya or chip on flex sa gilid, is wala tayong pananagutan sa TV niya. Kasi nga nabuksan na nga nila, or nabuksan niya, or nag-DIY, or napabuksan na sa ibang technician. So at least sa mga kapwa technician, ganun na lang gagawin nyo. Bago pag may nakita kayong nabuksan na, i-explain nyo muna sa customer na baka kasi nasundot yung side COF. Yun nga, pananagutan nyo yun sakali, or kayo ang mananagot. So yun nga guys, ano, ingat sa pagbaklas. So ito na, babaklasin na natin. Magkasundo na kami na go. Alright. Yan mga sir, ito lang gadget natin. Dahan-dahan dito sir, katulad niyan, dito yung side CF. Sinabi ko na rin yun guys sir, nandito yung side CF. Ow! Sana ma-repair natin to. Kasi ang TV niya kasi galing Qatar, so mahirapan tayo maghanap minsan ng parts dito sa atin kasi wala rito yung board o yung TV, walang same model na dumating sa Pilipinas, o madalang lang same na nandito sa Pilipinas. So sana madala natin sa repair. Alright. Titingnan muna natin sir kung buo pa. Power supply, main board, and nandito yung Ticon niya. So focus muna tayo sa power supply kasi yun nga, wala siyang power. Right? Cord. Tingnan natin kung may output yan dito, DC output. The other side. Lahat talagang indicator lights.
may posibilidad kasi na buo yung power supply, sira yung mainboard. Pero minsan lang nangyayari yun. Almost 40% to 50% na kaso. So ground. And checking the voltage. Wala. Primary. Ay main secondary. Filter capacitor. Baliktad. There is supply na filter capacitor. So maghanap tayo ng damage sa secondary. Alright, post ko muna mga sir para maiksi lang video natin. Pakita ko na lang mamaya sa inyo kung ano yung naging problema niya, o kung kaya ba natin repair, o kung kailangan palit ng board. Alright. Ito kasi mga sir, kahit sa Sony nangyayaring ganitong kaso, mostly mga ganitong maninipis, may nakakuha lang tayong diode na nasisira, diode na nasi-short, kaya siya nagpo-protect, ayaw tumuloy yung power. So swerte natin kung diode lang. Check muna tayo ng mga transistor nya. Dito okay tayo rito sa primary. Dito tayo magpo-focus sa secondary. Simula dito, wala na tayo rito pakialam sa primary hanggang dito. So tingnan natin kung okay. Yung ano, nagre-record ba? Napahinto ako. Pag may nakuha tayong shorted guys na transistor, bawat paa alam na. Doon muna tayo focus sa transistor or sa MOSFET or diode type na transistors. So ito may reverse, okay. Pag tatlong sundot, tatlong paa guys na puro buzzer, common sense na lang, direkta na to, hindi na tayo mag ano dyan. Ibig sabihin sira. Okay, direct na agad tayo, wala nang paligoy-ligoy, wala nang intro-intro. So ito, check up natin dito. May nakuha tayong buzzer dito, lahat-lahat ng paa. Yun nga, ano, paulit-ulit ako, no. Please subscribe, ano. Tsaka yung isang signal, pag okay, it means okay yung transistor mo. Yan, nagloko pa yung aking tester. Kaya wala tayong makuha kahit isang signal na okay. Mayroon talaga dyan na isang signal na nagre-reverse siya. Ano lang to mga sir, direktahan tayo. Wala nang paligid-ligid kasi alam naman natin yung trabaho ng MOSFET. Pag nasundot mo yung kabila, okay. Pangalawang sundot, nawawala na. Yan, okay naman siya. Sa may mga nagba-vlog dyan, how to test MOSFET, transistors, yan. Minsan kasi unang sundot mo, meron. Pangalawang sundot mo, susuplayan mo, nawawala na. Yan, reverse, wala. So it means good yan mga yan. Alright, dito naman tayo. Mostly kasi itong bumibigay mga to. Yan, okay naman, wala naman. Ito minsan, short yung dalawang paa nito, yung nakalink. Kaya nagbabaser. Ang importante dito yung gitna is hindi nagbabaser. Lahat ng paa niya is hindi nagbabaser. Parang diode type. Ayun o, letter D. So diode nga siya. Nakita ko letter D nakasulat. Kaya yung dalawang paa niya is short. Yung gitna is wala. Diode type yun dito mga to. So right, pag reverse mo, meron. Yan. Minsan, nag-short din to. May apektado na sinashort ng diode. May apektado, konektado dito sa diode. Ito, diode ng mga to. Ito.
Kaya may nababasa ka ritong short. Alright, so wala tayong makuhang shorted sa kanila. Lahat ng paa nila merong, pag na-reverse mo is meron. Wala tayong nakuhang shorted. So nasa diode na tayo. Wala tayong pakialam dito sa primary. Ito, diode na to. Tsaka diode na to. Diretso na tayo. Wala tayong daming explanation para maiksi na yung video natin. Settings tayo sa diode para showable. Yan, diode. Kung wala kayo nito, analog tester, ganon din naman yan, paras na po yan mga yan. Yan. Kahit isang sundot lang, basta pagka yung negative meron, pagka cathode, yan o, sa may slash meron. Kahit di mo na siya i-reverse minsan, ayan o. Kasi normally wala naman talaga yan eh. Pag sundot mo i-short na agad, yun na yun. Tingnan natin itong dalawa na lang. Meron pa pala dito. Ayun mga sir, oh. May nakuha tayong shorted oh. Oh, di ba? Oh, pag na-reverse mo shorted pa rin. Ibig sabihin, hindi lang yan nakakonektado sa capacitor. Sa kanya na mismo. Alright. So, ito. Yan pa rito. Oh, isang sundot lang, okay na. Okay na. Basta wag lang agad na toot. Shorted. Alright. So, okay tayo rito. Kahit yung ito, madalang lang bumibigay itong mga transistor na to, capacitor, madalang na yan dito bumibigay. Ito, inverter board nya. So, backlights. So, wala na tayong pakialam dito. Itong system nya, papunta rito sa main board. Maaaring nandito yung problema sa diode na to. So, may na-encounter ako nyan sa 50 to 65 inches na Sony. Panay diode yung nasisira. Ang ginagawa natin o sa mga nakaranas, tinataasan natin ng value ng diode. Okay, babaklasin ko na. Pupus ko muna ulit. Babaklasin ko muna yung mainboard. Kakalkalin ko muna yung diode natin para ma-exceed yung video natin. Samsung, palagi siyang screwless yung Samsung ano. So, yung screw nito is dalawa lang. Minsan napakahirap baklasin ito. Kasi naka-clip talaga yung kanyang board. Ano, ayan o. Dandahan lang, pa-slash na gano'n. So wala naman tayo nakita mga bloated capacitor mga sir ano. Yung ibang kaso kasi is bloated capacitor. So wala tayong nakikita bloated capacitor. So sa mga ganitong smart TV, sa malalaki panay-panay yung diode na encounter natin. Madalang lang tayo nakaka-encounter ng bloated capacitor. Lalo pag mga edge backlight. Pag hindi edge backlight, yon yung mga China brands, yun, brands. Lagi tayong nakaka-encounter ng bloated capacitor. So may mga diode pa rin lang mga sir ano, sa likod. So titingnan natin din kung may shorted din ang mga diode niya. Focus muna tayo sa diode kasi mostly yun naman na-encounter natin dyan na problema. Alright. So, wala tayong pakialam dito sa inverter board. Subaybayan natin yung kanyang what you call that one? Ito, yung diode niya rito. Tingnan natin dito sa party na to. May makita pa tayong diode. Wala na tayong nakita yung diode oh. Ito is kanyang oscillation. Nakalimutan kong oscillator. Tatlong to. So, madalang na nasisira yan. Wala tayong pakialam dyan. Yung mga fuse nito 0 ohms na resistor, titingnan din natin, baka nag-open yung iba.
Wala na rin naman ng ibang diode. Tayo nakikita rito sa party ng papuntang kanyang mainboard. Tsaka kapasitor na maliliit. Minsan kaya din siya bumigay kasi may shorted din na kapasitor na SMD. Pero wala naman. Alright, focus tayo sa diode. Bakasin ko muna ulit mga diodes. Alright, mga Zor. Minsan mga sir, isa lang bumibigay dito kasi nakaparallel pala sila eh. Naka-series pala to. Minsan nakaparallel. Hindi na natin kailangan tong hinangin lahat-lahat. Kasi double siya, doon. Doble yung hinang niya kabilaan. Kung tutuusin, pwede nang hindi i-pump, pero ginagawa ko lang naman para mabawasan yung lead, para hindi na tayo mahirap mag tanggal ng lead. So, naka-record ba? Naka-record. Double check again. Reverse. Double check natin kung saan ang shorted sa kanila. Yun. Reverse. Meron. Ayun. Kitang-kita mga sir. Ayun. So. Woo, jeez. Ito. Nakita natin isang piraso lang na kanyang shorted. So, double check natin itong isa. Minsan kasi bumaba na rin ang kanyang value. $23. In reverse. Wala. So, okay. Alright. So, ito na lang isa. In the value to mga sir. Babasahin ko na lang. Huwag na natin i-focus kasi pangit yung aking camera. So, ayan sir, SB5150 ang nakalagay. Tingnan natin. SB5150. May chat pa sa akin kaya. Alright, hanap muna tayo mga sir ang SB5150. Pag wala tayo makukuha mo lang sir mo lang SB5150 na to is what you call this one? Pwede natin lagyan na mas mataas. Ang importante doon kasi mas mataas para hindi agad bumigay na naman. Alright. So, ang yung isa SB5150. Okay. Same sila. Sabi ko na nga ba, minsan isa lang yung bumibigay. Alright, hanap muna ako mga sirs. Hopefully may stock tayo, hopefully lang. Tingnan ko muna sa stock ko. So ayun mga sir, apan checking ng mga stock ko mga sir, wala tayong nakuwang mas mataas na ampere. Kasi ito mga sir, yung value kasi ng ating diode is SB5150. Pagka inano mo kasi to, sinearch mo sa datasheet niya is 5 ampere 150 volts. So naghanap tayo sa ating stock. Gusto ko sana ng medyo mataas pa kasi nakaranas ako noon mga sir, naka-experience ako sa Sharp. Naikabit ko na same value ng kinabit ko, same ampere. Pero tinesting ko rito ng isang araw sa shop, bad trip kasi halos mga gumana lang mga 4 hours and then nag-shutdown na yung TV, namatay ulit. So, ang nangyari, parang yun nga, pabalik-balik yung trabaho kasi, di ba, dapat kukuha na ng may-ari, di ba, may inis ka na kasi pabalik-balik eh.
So wala tayo, ang ating stock, I mean gusto ko sanang lalagyan ito ng mas mataas na amperahe, hindi yung mas mataas na voltahe. Kasi yun nga, naranasan na natin na ganun. Pag pag the same ampere o mas pag the same ampere, the same voltage bumibigay din. Siguro may mga kaso na diyan na nangyayari diyan sa board niya, or may changing values na yung mga resistor niya, o kung ano man na naka-connect sa kanya, kaya bumibigay agad. So eto mga sir, ini-explain ko kasi wala tayong stock na bago, wala akong mga stock, wala akong makuha na mas mataas yung amperahe. So since nandito naman yung unit sa shop, ikakabit natin to yung same value, SB5150. Yan, SB51 51250 na pala ito. Tinaasan lang natin ng voltahe, 5 ampere to 50 volts. So tataasan na lang natin ng voltahe. Since na nandito naman siya sa shop, yung TV na to, titesting muna natin ng isang araw na pagganahin kahit nakaganyan lang siya, nakataob. Alright mga sir, bago natin yung contact si may-ari. So ikakabit ko na tong diode na inano ko. Kaya ko lang naman to in-explain para dyan sa mga baguhan. So pasensya na sa mga na pioneer na kung maraming bla bla. Pero ito, kakabit ko na. Nabubulol na tuloy ako. Sana maintindihan ng mga baguhan yung explanation. Hopefully. Kwento ko lang ulit, may na-encounter ako nito palagi na SB1, kaya meron akong ganito na bagong mga diode, kasi nakaka-encounter ko nakaraan doon sa customer ko na 65 inches or 55 ba yun, basta bandang Lancaster, na-encounter ko siya, diode din yung sira. So kaya nga may stock tayo ng ganito ngayon. Alright. So para sa mga buguan, para kukuskusan palagi, para maganda yung connection niya doon sa board. Tinuturo din yan ng inyong instructor nung nag-aaral pa kayo ng electronics. Kasi minsan, yun nga, hindi may corrosion na, kaka-stuck. So maganda to mga sir, compare ko yung value nito doon sa luma niya, kung kailangan na ba natin palitan tong, at least may comparison na tayo sa bago. Baka kasi bumaba na tong value ng isa o tumaas na, nagkakaroon din ng problema. Alright, so tingnan natin kung same. Ito si luma. Yan, 0.327. So tingnan natin si bago kung same, kailangan same. Reverse. Ayun mga sir, ang laki ng diferensya, 0.4, di ba? Sabi ko sa inyo sir, may mga value talaga na kailangan na palitan. Kaya mayagi muna, testing muna bago palit. So wala tayong magagawa kasi yun yung nakadikit sa kanya. Change value na rin tong kanyang diode. Kumbaga, mahina na rin. So, baka magkaroon pa tayo ng problema. O, double check natin ulit. Baka may nahawakan lang o whatever. Ayun. 437, nabubulol na ako. Kakablabla. Ba yan? So, tingnan natin ulit. Double check. Ayan 0.327. So, may diferensya talaga. So, palit na rin natin to para safety yung ating trabaho. Ayun dami pa tayong stock kasi alam natin sa mga ganitong maninipis palaging bumibigay. So, maghanap pa ako sa mag-order ulit tayo ng mas medyo mataas pa rito, 6 ampere to 8 ampere kasi lagi natin na-encounter. Malapit na rin maubos yung ating stock. Alright,
Linis ulit. Okay na, salpak na. Chora. Chora. Tapos nga pala mga sir, sa mga customer, sa mga baguhan na nag-aaral, okay yun. I mean, okay kayo kasi nga nag-aaral kayo ng electronics. Kasi itong mga sir, lalo na kung magdi-DIY kayo, tapos wala kayong knowledge sa electronics, mahirap itong mga sir, kaya paubayan nyo na lang sa mga legit na technician. Ayun, katulad nga, nakapanood kayo sa YouTube ko, o sa YouTube ng iba. Ito nga, natagpuan nyo yung ganitong sakit. Meron nga kayong panghinang. Nakabili kayo ng panghinang. Nakabili kayo ng LED. Nakita nyo sa vlog na ito yung sira. Pero hindi lang dun basta-basta mga sir. Hindi lang basta-basta kinakabit tong mga pyesa na to. Kaya dapat may basic knowledge din kayo sa electronics kung paano magbasa ng resistor, diode, capacitor. Yun mga sir, sa ganitong sistema, palit-palit ng pyesa, kailangan nyo ng basic knowledge sa electronics. Kasi yun nga, kung wala ka naman knowledge pero gusto mong i-DIY yung unit mo o yung TV mo, pwede naman, bumili ka na lang ng panibagong board sa amin. Sa akin, PMI page kung namahalan ka sa singil ng pagre-repair. Alright, kung gusto mo talaga mag-DIY. And i-explain ko lang sir, kasi itong diode is meron itong signal na anode cathode. So, hindi lang ito basta-basta salpak sa board. Ito'y may nakasulat din sa board na anode, anode, cathode. So, nasusunod yung drawing niya. Yan, yung slash dapat dyan, yung cathode niya, dapat doon naka-signal sa kanya. O doon naka-lagay or nakatuon. So, minsan, nakakalito ito, hindi basta lang hugot ng hugot kasi minsan may mga board na walang ganitong sign, walang print, walang naiprenta or drawing na ganyan nakasign. So, delikado rin po yung mga sir, yung hugot lang kayo ng hugot. Kailangan may basic talaga knowledge sa electronics. Kayo, malilito. Isang beses nga tumagal ako kasi nalito rin ako. Walang sign. Ayun, medyo nakakatakot. Sabi ko bahala na. At least nag-success. Yun, sharp 32 inches lang naman yun. Wala namang problema to kahit ilubog natin talaga. Kinabahan ako, sabi ko bahala na kung gagana man o hindi. Kasi yun, China sharp and walang nakasulat sa board, walang naka-imprenta. Sabi ko bahala na kasi binigla ko siya ng hugot. Ang mahirap palalo nun is SMD type diode siya. Doon ako nahirapan. Ayun, sa awa naman, hindi naman reverse yung pagkakalagay ko. May polarity kasi mga sir, ang ating diode. Kahit po capacitor, may polarity. Resistor po is wala. So, kailangan may basic knowledge sa electronics. Pag wala naman po, paggawaan nyo na lang po. Pero kung gusto talaga mag-DIY, PM na lang po. Palit na lang ng board para safe. Kayo na lang magbaklas. Tsaka yung sa PM na lang din, subscribe, PM para dito, para hindi mahirapan magbaklas ng carb kung yung TV nyo is carb din. Alright, itong device na to, mas safety kaysa dun sa bakal-bakal natin ginagamit. Mga screwdriver dyan or long nose na viral sa electronics, si long nose. Kasi tinira ng long nose, nabasag yung panel.
Sa China board, kailangan nating hinangin yung ibang parts kasi naglulos na. Pero itong ganitong board, kahit hindi na natin hinangin. Kasi madalang lang naglulos po ito kasi double. Ano siya, double hinang. Back to back. Ito lang kagandahan sa maninipis. Lalo na pag branded TVs. Itong transformer, hindi pala siya mga sir, oh. Hindi pala siya double double hinang. So sorry, pasensya na. Meron kasing Samsung na double hinang. So ayun, medyo manipis na rin tong sa niya, sa kanyang sa kanyang namamalat yung ko transformer. Namamalat yung aking pagsasalita. Hindi pala double hinang, so hinangin na lang natin para safe. Kasi kita naman natin yung medyo isa rin yan minsan mga sir, kaya bumigay yung diode. May reason din, lost connection na mga parts. Pwede rin ganun dahilan. So hindi na tayo aabot dito sa may filter capacitor kasi hindi ko na discharge itong capacitor. Delikados. Ayoko kasi mag-short ng capacitor. Madalang lang ako nag-short ng capacitor. Kaya iniingatan ko. Kaya yung mga sira na hinangin lang natin. Kasi medyo naglulos din pala yung iba yun. Hindi pala siya double hinang, sorry. Pasensya na. Kasi yung prenta kasi dito sa likod akala ko quality. Saka lalo na sabi mo na branded. Ayan, pause ko muna mga sir kasi mukhang marami talaga Damay ko na lang tong sa inverter, inverter line. Alright. Nga pala mga sir, minsan kasi yung reason ng bumibigay yung diode o paglobo ng capacitor is lost connection din ng mga parts. Palagi ko ako na-encounter ng ganun, kaya nga hinihinang ko na lang ulit para sigurado yung trabaho natin. Tsaka sa mga baguhan, kailangan daan-daan sa paghinang ng board natin dito. At ay pagka nagkadikit kayo rito, delikado rin. Hindi pwedeng basta-basta lang hinang-hinang yung madikit mo kasing isang parts lang dyan. Napakadelikado na. Maaaring lumala yung problema. Kaya nga sabi ko sa mga gusto mag DIY, hindi lang basta-basta palit yun ng diode. Kasi yun nga, papalit ka nga ng diode, tapos katulad nito, kailangan mo hinangin na yung panibagong namang pyesa. So hindi ka marunong maghinang, or sabihin natin nag-aaral ka, marunong ka na, kaso maidikit mo yung parts, yung paa ng parts, maaaring lumala yung problema. Maaaring may madamay siya. Madamay mo yung inverter board na to, masisira mo pa yung backlight mo or yung mainboard mo, diba? So ipabayan na lang po sa technician. Ang dami talaga sir. So hindi naman hindi ko na pinost kasi may habang nagdudot-dot ako, nag-explain ako sa inyo. At least may natutunan pa kayo kahit paano sa mga baguhan. Sa mga pioneer, paki-fast forward na lang. Huwag na lang pakinggan yung explanation ko. At least yung ganitong model, nakita nyo na na-troubleshoot natin, sakali mag-success tayo na ito yung sira niya. So hindi ko na susumano. Ako na lang, papakita ko na lang sa inyo kung paano maghinang. Kung tutusin din na to dapat din pinapakita. Pero habang kasing nagdudot-dot ako, nagsasalita ako para maintindihan din ng mga baguhan, mga nag-aaral pa dyan.
So huwag kalimutan mag-subscribe mga sir, ano, para sa next video natin baka may mga panibago tayong appliances na ma-encounter. May share ko rin naman ulit sa inyo. So hindi sayang yung pagpapakita ng paano maghinang yung pagdudot-dot. Hindi ko na pinas forward o pinost kasi may kabuluhan naman at ay nag-a-advise ako sa mga baguhan. Right? So yun nga sa mga baguhan, ano, please be careful. Hindi na ako nag-English kasi may mga subscriber tayo minsan na Indiano or ibang lahi na nagko-comment dun sa ating YouTube. So pasensya na kayo. For at least kahit sa action mayroon nga dyan video na hindi naman nagsasalita, naintindihan nyo. Kahit kayo, iniintindi na lang din namin. Oh. At least yung ano ba? Ba't nag-explain ng Tagalog sa inyo? Hindi nyo rin naman maintindihan yung pinagsasabi ko. So ayun mga sir, ano. So dot-dot lang ng dot-dot. Ingatan lang yung mag-short. So pinakamagandang panghinang is 60 ampere. Bumili kayo nito sa mga baguhan. Ayan. Para mabilis. So wala tayong choice. Gusto ko na lang din tirahin lahat. Lalo na to sa primary. Kahit haba yung video natin. I-short ko na yung capacitor. Kasi hindi ako nag-short ng capacitor. Minsan kasi nadadama yung transistor na ano tawag doon, na dadali ko pa na tawag doon, kalimutan na, basta. Ito pang ano natin, pang dot-dot sa ating ano technique, pang dot-dot sa ating para safe. Hinugot ko muna yung ating soldering iron. Ang dot-dot sa ating milk filter capacitor si high voltage kasi yan. Hindi ako nagdodot-dot ng bakal, madalang lang pag tinatamad akong kuhanin tong ating soldering iron. So yan, ano. Makita natin minsan na nailaw pa to. So, kasi nagdi-discarga nga siya. Magandang pang discharge to. Medyo tagalan nyo lang ng konti para sa mga baguhan din na pwedeng soldering iron. Kung ayaw yung hindi kayo maingat, katulad ng ginagawa ko nila pagbubuhat ng board. Dandaan ko para hindi ko mahawakan yung filter capacitor. Pwede nyo agad i-short yung inyong board. Ayan, ano, wala na siguro yan. So saksak ulit. Pwede na hawakan yan. Sa gustong magdila, pwede rin. Joke lang po. So okay na, ano, initin natin ulit. Sagad na natin kasi pasensya na mga sir, ha. Meron kasi na Samsung na double hinang. Ito kasi hindi siya double hinang. May reason kasi na ganun mga sir, na hindi siya nag-loss connection kaya bumigay yung kanyang diode. May ganun kasing history. Tsaka parang example lang din yan sa bahay natin. Pag loose connection yung saksakan mo, nasisira yung appliances mo. Pag may loose connection yung pinaka breaker mo, minsan nga wala pang breaker, naging cause din ng sunog ng bahay. Pag maiwan mo, tapos mga anak mo lang nasa bahay nyo, yan, ano po yan, warning yan sa mga customer, ha, makapanood ng video na to. Pag loose connection yung saksakan mo, tapos nanonood yung mga anak mo, may posibilidad na iinit yung kable. Iinit yung kable, malulusaw, masusunog yung bahay mo. So habang nasa trabaho ka, hindi naman natin wini-wish yung ganung pangyayari. For the safety na lang din. Tsaka wag gumamit ng lumang style, lumang modelo na breaker. Yung fuse type pa dati.
So hindi to habang naghihinang tayo at ay may natutunan tayong bla bla. Sharing is caring from SMD Electronics. Kahit haba yung video natin, at least it's not useless. Minsan naisip ko mag-video nga ako ng hindi nagbablabla katulad ng ibang lahi. Kaso iba kasi itong electronics eh. Kailangan mo talagang magblabla para maintindihan ng inyong manonood eh. Kaya yung ibang video ko dyan, nag-i-English ako kasi gusto ko rin makaka-relate yung ibang lahi kasi nagko-comment kasi ng iba eh. Yung mga Indiano, meron ngang iba din na basta ibang lahi, hindi ko na malaman kung anong lahi na yun. Nagko-comment ng kanilang lingwahe, tinatamad na ako mag-translate. Kung hindi ko malaman kung nang-aasar ba o nahihingi ng advice. So ayun na, wala na tayong halos nakikitang posibilidad na manipis na hinang. Meron manipis pero heatsink naman yan, wala naman halos kaso yan sa heatsink. Kasi nag-hold lang yan sa heatsink. So nakita agad natin kanina yung ibahan maninipis. So nag-decide na tayo na hinangin. Kasi makikita mo agad eh, mabivision mo agad eh. So yun yung tinatawag ko rito sa shop na quality, not quantity. Di bali ng matagal ayusin basta may quality yung trabaho natin. At saka para din sa atin, hindi rin pabalik-balik. Tsaka hindi masisira yung pangalan ng ating shop. Shop yan, shop. So okay na. Sana hopefully okay na rin. Chara. Naalala ko si Chara, yung food vlogger. Si Chu ba yun? Hopefully may insert ko yung pagmumukha ni Chu sa vlog ko. Insert Chu pala. O pagagalang na rin. Alright. So, chalpak ng mga sir. Chara. Ay, hindi pa pala pwede chalpak. Cutter pa pala. Wala ko cutter mga sir. Alright. Cut na ng diode. Kanina, 60 pa tayo maghawak. Hindi pa natin na-discharge sa capacitor. Kaya tamad eh. Nakakatamad tumingin ng pitik. Nakakagulat kasi. Pasensya na mga sir kakapi kasi. Ngayon nakita nyo parang sexy yung hawak ko kanina ng board. Kasi ayaw ko madisgrasya dun sa filter capacitor. Sa mga baguhan na ingatan nyo lagi itong filter capacitor pag kaya nyo mag-discharge. Ngayon pwede hawakan kasi walang karga. Hopefully mag-success ito mga sir para maka-forward tayo sa ibang trabaho natin at ay may nakapila pa na Sony Bravia 40 inches. Sasarado na natin, change mainboard. Hindi ko na rin ba-vlog yun kasi change mainboard lang naman yun. Galing din yung Qatar, ito galing Saudi. Kaya sisikapin, sinabi ko sa may-ari nito, naway ma-repair natin para hindi tayo maghanap ng board kasi ang mahirap nito galing ibang bansa. Sa mga nangingibang bansa, maaari lang bumili na lang kayo ng TV dito sa atin. Huwag kayo magdala ng TV dito sa atin at napakahirap hanapan ng kahit salesman yan dyan sa Sharap. So, kung ano mang IKEA, kung ano mang brand na bilihan dyan, Excel mo yan dyan. Pagdating dito sa Pilipinas, walang parts, mare-repair lang namin yung mga malalaking pyesa. Pag hindi na kaya i-repair, doon tayo mahirapan. Lalo na pag mainboard, buong mainboard na, doon tayo din mahirapan maghanap ng parts pag galing ibang bansa. So okay, hopefully mag-success tayo, hindi ito sasabog yung ating gawa. Pero walang ganun mga sir sa mga baguhan walang ganun kasi may fuse yan paano naman sasabog yan. Pero lang pag nagkamali kayo ng hinang. So alright,
camera. Oh, bulol na. Action! Chara! Ayun mga sir, oh. Woohoo! Nakita ko na siya. Nag-blinking na siya mga sir. You see that mga sir? Wow! As in, wow. Hindi ko na siya pinindot. Nagdirekta na siya. Gumana. Excited siya. Excited siya sa sarili niya. Wow, win mga sir. Wow, win. Baka naman. So yun mga sir, dahil na-encounter natin ng ganun nga pangyayari, naglagay tayo ng same value. Pinagana natin sa shop ng kalahating araw, bumigay yung diode ulit. So ito, same 5 ampere na diode lang nilagay natin. So kailangan natin iti-testing sa shop. Yun ang sinasabi ko sa mga customer natin na mas maigi sa shop kasi binababad mo na or binabarn test. Ang parts kasi may posibilidad kasi na bumibigay. So sa kaso ng pag-electronics namin, lalo na nga walang parts na makuha same value, dapat to kasi mga sir, medyo mataas ng pinapalit namin, or 6 ampere to 8 amperes. Huwag naman masyadong mataas kasi parang fuse din tong mga to eh. Pag ito'y mababa yung value, mabilis bumigay. Kapag itong yun nga, ayun na matay yung video natin. So continuous ulit ng bla bla. Continuous ulit ng explanation sa inyo. Sa mga baguhan, kailangan medyo mataas kasi nga minsan nakaranas, hindi lang minsan, hindi based on my experience. Pag mababa yung ampere or same ampere, bumibigay agad yung ating diode. So wala tayong makuhang parts. So ang ini-explain ko ngayon, ita-trial muna natin ng matagal para hindi pabalik-balik yung may-ari sa shop, para hindi nakakaya. So yun, isa rin yun sa in-explain ko kanina sa mga customer maigi na nandito sa shop, para matrial namin ng matagal ang inyong unit bago binibigay sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, changing ng repair ng board, changing ng backlight, maigi sa shop ng 2 to 3 days kasi binababad mo ng panooran, baka sakaling may bumigay na parts, magagawa pa natin, hindi yung pabalik-balik kayo. Yung sa home service naman, okay lang naman yun kasi nga kami ang gagastos ng gas na papunta, pabalik-balik sa inyo. Okay lang yan kahit hindi namin binababad yan, na pinapanooran nyo na agad ng diretso. So sacrifice naman yun na kami babalik sa inyo. Pero yun nga, dahil doon medyo mataas pag home service kasi naiiwan namin shop namin, nagsasarado, tsaka yun nga, mahal yung gas. Marami kasing sitwasyon kung bakit mataas yung home service. Alright mga sir, i-test natin sa ano lang to, yung akala nyo nagbi-blinking. Gulat din ako eh, akala ko may sira sa backlight eh. Sa video lang natin, sa camera natin, kasi minsan kahit tutok mo yung camera natin cellphone, nagaganon talaga yung minsan kahit dun sa front ka mag video. So yun nga, nahang to kahapon kasi kinabahan agad tayo. Kasi dito kasi may lamat na tong ni sir. Kasi binuksan na kasi nila, hindi ko malaman kung siya ba or technician. Ito, may gas-gas na kasi ang kanyang chip on flex, kaya binigyan ko na siya ng warning na bago ko bubuksan yung unit nyo, mag-agree muna kayo na sakaling may makita tayong bar line dyan, sakaling na-repair ko na yung board, tapos may blackout pala, may spot kung whatever may yan dyan, at least naka-record. Ayan, para din yan sa mga baguhan na huwag agad banat ng banat, kasi itong carb kailangan mo sundutin ng mga device. Meron kasi gumagamit ng mga plies, long nose, so nadadali itong side COF na to. So di bali na mahaba yung video natin, bla bla bla, puro bla bla bla. At least may natutunan naman tayo mga sir. So hopefully wala tayong nakitang bar line dito. Tingnan natin sa menu. So yung remote nito is nawawala pa. Wala tayong nakitang rito diferensya sa kanyang side COF. So do-double check ko muna mga sir.
Ipopost ko na lang yung success natin pag naka-stand na siya or pag i-pick up na ng may-ari. Alright. Good day sir, about dito sa Samsung Curve nyo na 49 inches, tawag dun, under barn test na pala ngayon, tsaka yung about dun sa pinag-usapan natin po dito sa repair, is pag dito sa shop, pag kaya sa repair, is 3K. Yun nga, sabi ko nga pag kaya sa repair, 3K. Pag hindi kaya, walang bayad. So, yun na-repair naman natin. Sa awa at ay na-repair natin at wala tayong mahanapan ng board yan dito. Nagba-barn test muna tayo sir kasi may kaso kasi minsan na pag nagpapalit tayo ng parts, may bumibigay pa na ibang parts. So, itong kaigihan sa shop kasi may bina-barn test muna natin matagal. Kaso, hindi siya makapag-play ng ibang play kasi hinahanap niya yung device niya ata na nakasalpak dito. So, okay na yan kahit nakaganyan lang muna siya. Kahit siguro pagganahan natin muna ng mga 3 to 4 hours for barn test. Pagka okay na ito mamaya 3 to 4 hours, isasarado na natin, pwede nyo na makuha. So, ayun at iswerte at na-repair pa natin. PM na lang po ulit pagka na-barn test na natin. Nag-try na rin ako ng USB, ayaw niya rin red. Nagmi-menu ako, ayaw niya magpumunta ng menu. On-off lang talaga ang napapagana natin sa remote niya. Hinahanap niya kasi yung kanyang device. Ayun, nakasulat sa kanya is check that D1 connection. Ang baliktad kasi connect that connection, basta yun yung nakalagay lang dito sa kanyang display. So okay sir, copy. And Sonic